Masayang gabi sa bawat isa sa atin. Welcome po dito sa ating quiet time at nawa ang pagpapala ng Diyos ay sumaatin maging ang kanyang kapayapaan sa pagbubulay-bulay ng mga salita mula sa Biblia. At basahin po natin Roma 5 verse 5. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Mga kapatid, ang talatang ito ay napaka-powerful. Mailalarawan ko siya na napakayamang talata. Sapagkat sa talatang ito ay binanggit ang pag-asa, binanggit ang pag-ibig, at yung pagkilos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos ay sumasa atin. Yung salitang ibinuhos na sa ating mga puso ang pag-ibig ng Diyos. Kung ito ang nananahan sa ating mga puso, bakit may di pagkakaunawaan? Bakit may pagtatalo? Bakit may pagtatampo? Or gawin nating positibo. Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso, kaya't mapupuno tayo ng pag-ibig na nagkakaisa, pagtanggap, pagpapatawad, pagmamalasakit. Yung higit na pinapahalagahan ang kapwa, higit sa ating sarili, ito yung diwa ng pag-ibig. Hindi tayo mabibigo sa pag-asa. This is what we need now. Ito yung kailangan natin ngayon, na hindi tayo mabibigo ng pag-asang ito. Hindi tayo mabibigo sa pag-asang ito sapagkat ito ay pag-asa na may kalakip na pag-ibig na ibinigay sa atin ng ating Panginoon na nagdudulot ng pag-ibig sa bawat isa, nagdudulot ng pagmamahalan at maabot natin ang bawat isa. Ang pag-asang ito ay may kalakip na pag-ibig na ibinigay sa atin ng Panginoon na siyang nagdudulot ng pagmamahalan at pagpapalakasan. Hindi natin hinahayaan na manghina o bumagsak ang ating kapwa, kundi tinutulungan natin na iangat ang bawat isa, mahikayat ang bawat isa, sapagkat ito yung matibay na pag-uugnayan, yung pagkakapit-bisig ang magbibigay sa atin ng tunay at ganap at tatag ng pag-asa. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa future. May pag-asa pa ba sa nangyayari sa ating bayan ngayon? May pag-asa pa ba sa kabila ng nangyayari sa bawat tahanan, maging sa ating sarili o sa iglesia? Ano ang pag-asa sa lahat ng ito? Ano ang ending ng lahat ng ito? Walang nakaalam, walang nakakabatid. Tanging ang Diyos ang nakakaalam ng mga mangyayari sa darating. Pero ano ang kailangan natin? Ang kailangan natin ay pag-ibig na magpupuno sa atin ng pag-asa. Na ibig sabihin, tayo ay patuloy na nagtitiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon na kung saan ito ang sinasabi na binusog na tayo ng pag-ibig ng Diyos. Inilagay na sa ating puso yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kung nais natin matanaw ang pag-asa, magtiwala tayo sa Panginoon. Patuloy tayong magpayakap sa Panginoon. Isapamuhay natin yung pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos ay laging nag-aalok ng pag-asa, ng may pag-ibig upang anyayahan ang lahat na lumago sa pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon, na tayo ay lumago sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod, sa kaganapan ng kalooban ng ating Panginoon. Panghawakan natin ang salitang ito na para sa iyo ang talatang ito. Kaya't sa pagkakataong ito, nasaan ka man, ano man ang iyong ginagawa, ano man ang iyong damdamin, ano man ang iyong nararamdaman, ano man ang iyong kalalagayan sa oras na ito, ikaw ay malakas, ikaw ay mahina, ikaw ay nagdadalamhati, ikaw ay
nalulungkot, nababagabag, ang salitang ito ay para sa iyo. Ang salitang ito ay para sa iyo na hindi ka binibigo ng pag-asang ito. Hindi ka binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa iyong puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa iyo. Tayo ay manalangin. Dakila ka, O Diyos, dakila ang iyong pag-ibig. Dakila ang iyong pagmamahal sa amin sapagkat ang dulot nito ay pag-asa. Nawa, O Diyos, huwag mawala sa aming puso yung pagtitiwala na hindi ka nagbabago, na napakabuti mo sa amin. Napakapalad namin na binigyan mo kami ng pag-ibig. Ibinuhos mo na sa aming mga puso ang iyong pag-ibig. Panginoon, ito ang kahilingan namin ngayon, na manahan at manatili sa aming puso ang iyong pag-ibig na ibinuhos sa amin sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami ay palakasin at maging pagpapala sa iba, upang kami ay makaabot ng aming kapwa, na maging instrumento kami ng pag-asa, maging daan kami sa pag-asang ito, at hindi kami yung nakaupo lang at wala kaming gagawin. O Diyos, pagpalain niyo po ang iyong mga anak. Mangusap ka po sa kanilang mga buhay sa oras na ito. Patuloy na umaasa sa inyong pagtugon sa kanilang mga panalangin. Dinggin niyo po sila. Sila, Panginoon, na naghahangad ng pagbabago, naghahangad ng pag-asa. Sila, O Diyos, na nabibigatang lubha, nagdadalamhati, nahihirapan, may karamdaman, O Diyos. Hilumin ang lahat ng kalungkutan, kabigatan ng puso. Hilumin, O Diyos, ang anumang karamdaman. Mahabag po kayo sa inyong mga anak. Mahabag po kayo sa amin. Mahabag din po kayo, O Diyos, sa aming bansa at sa bawat tahanan at iglesia. Na nawa, Panginoon, kaming lahat magkaroon ng desire na magbago, magkaroon ng pagbabago, at mag-instrumento kami ng pag-ibig mo. Panginoong Diyos, maraming salamat sa pribilehiyo. Salamat sa pagpapala mo. Ingatan niyo po ang iyong mga anak at patuloy na pagpalain sa lahat ng kanilang pangailangan. Umaasa po kami, O Diyos, na hindi mo kami bibiguin sa aming mga panalangin at ipagkakalob mo sa amin ang pag-asa na punong-puno ng pag-ibig. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, damhin sa iyong puso ang kapuspusan ng pag-ibig ng Diyos. God bless everyone.